Pasko na rin ang pinag-uusapan natin. Siyempre pa, ang mga kaibigan natin celebrities mula sa showbiz, pati na rin sa mundo ng sports, talaga namang hindi na rin nakapagpigil na magbigay ng kanilang mga saloobin at ng kanilang mga galit. Dala na rin talaga siguro ng galit na dahil sa mga nangyayari sa ating paligid, sa gobyerno natin na inutil daw. Hindi na rin nila naiwasan na magbigay sila ng kanilang mga opinion dahil nga sa lumabas na parang panawagan, ay hindi naman panawagan but tip na ng ating DTI Secretary na si Christina Roque, na Madam Secretary, na nagbigay ng nagbigay ng kanyang opinion, nagbigay ng kanyang sabi niya Noche Buena package. Yon na talaga namang nag-viral at pinag-usapan at ikinagalit ng sambayan ng Pilipino. Sabi niya, saan ba nanggaling planeta ito si Madam at anong panahon ba ang kanyang tinutukoy dito para pagkasyahin ang sinasabing Noche Buena package na 500 pesos na nagdetalye pa siya. May spaghetti, may salad, may ham, etc. na sa halagang 500 pesos. Siyempre, inasahan na natin na ang ating mga paboritong mga reactor dyan sa pangunguna ni Carla Abellana, Edo Manzano, si Bianca Gonzales, si Alessandra De Rossi, and higit si Benjamin Alves. Bilib na bilib ako dun sa mga post niya. Talaga namang mararamdaman mo yung galit niya. Tsaka kung gaano siya kahusay na talagang magpaliwanag at sabihin, ano ba naman tong ating DTI Secretary na imbis na palambutin at palamigin ang ulo ng mga tao, ay dinagdagan pa ang lalo, pinagningas pa niya ang nangangalit ng emosyon ng mga tao dahil nga sa mga issue ng corruption sa bansa natin, para mag-suggest pa siya na meron na magkakasya ang halagang 500 pesos para sa Noche Buena. So, dami mga reactions, pati sa mundo ng sports, may mga volleyball players tayong natawa na lang, may mga iba namang sinabi na lang na depende doon yan sa diskarte kung mag-isa ka lang. Tapos yung iba naman, tayo kasi mga Pinoy, ang giling natin sa mga ganyang mga meme, no? Na sinabi na lang, sige, kung wala siguro CCTV sa mga supermarket o sa palengke, kakasya yan. O hindi kaya naman madaling magnakaw. May mga ganun tuloy na katatawanan na ginagawang katatawanan, pero pangit, hindi maganda pa rin biro kasi na ano tawag dito, hindi pa rin siya na dapat na ipinapayo sa mga sambayan na lalo, di ba? Nakakatawa lang. Kahit kami, dahil ako namamalengke, madam ako. Kaya lang siguro ako titingnan ko ito sa puntong, siguro yung pagbigay niya ng message or yung kung sinatawag nating sistema sa messaging, kasi bilang taong gobyerno ka, maganda naman din siguro yung layunin ni Secretary. Kaya lang, dahil nga sa init na rin ng emosyon ng mga tao dahil sa pangyayari, isa kang government official, talaga namang mararamdaman mo yung pang-iinsulto, lalo pat bilyon-bilyong pera yung pinag-uusapan at laging naririnig sa mga hearing, sa Kongreso, sa Senado ng mga pag-aaral, may mga ICI chuchu pa, nasa mga balita ng mga kinurakot, tapos biglang sasabihin mo sa masang Pilipino na 500 pesos lang. So kung may intention man siya sigurong ayusin, pagandahin, mali ang pagka-deliver niya ng mensahe, lalo pag nag-enumerate siya ng mga pagkain, ng mga bilihin na talaga namang sobrang tataas. Kaya nga si Benjamin Alves, nakakatuwa yung kanyang pinusasabi, imbis na pag-ukulan ng pansin yung presyo mismo yung halaga, bakit hindi nalang gawa ng paraan ng gobyerno na pababain yung presyo at suportahan yung mga farmers natin, pagkatapos wag taasan ng mga taxes, etc. para ma-achieve natin yung magandang mensahe na gusto sigurong iparating sa atin ng ating DTI Secretary. Diba? Pangit! Diyos me, kahit ako napareact. Sabi nga nung iba, subukan kaya ni DTI Secretary na 500 pesos ang i-budget niya sa pamilya niya, matutuwa kaya? Kaya nagkaroon ng napag-usapan doon sa isang press con, sa isang MMFF movie, na napag-usapan niya, natanong yan, nakakatawa nga kasi si Madam Gloria Diaz, ang ating minamahal na si Miss Universe, ang ating favorite Miss Universe, parang may pagtatanggol pa siyang ginawa na pwede naman daw yung posible at dahil kaibigan niya itong DTI Secretary natin. Parang sinusuportahan niya yung sinasabing 500 pesos is enough.
Pero nung tinanong sina Carmina Villaruel, na sinundan pa ni Zorin Legaspi at saka ni Charlie Dizon, kumontra sila siyempre sa sinabi ni Miss Universe Glo. Sinasabi nila na, ay, hindi ka kasya, ganyan, chuchu. Tapos ang ganda ng paliwanag ni Zorin na, ba't mo titipirin ang tinatawag mong Noche Buena? Kasi bilang Pilipino, bilang Kristiyano at tradisyonal na nagse-celebrate ng Kapaskuhan, nasanay tayo na isang piyesta ito. Alam mo yon na naghahanda tayo ng, alam mo yung hindi lang sapat sa atin na pinagsasaluhan ng pamilya natin, at may mga extension pa yan na pinamimigay natin sa kapitbahay, sa mga kaibigan, di ba? Pinapasharon kuneta mo yan sa mga pumupunta sa bahay mo. May mga ganun siyang paliwanag na hindi mo rin naman ma-invalidate kasi totoo naman talagang ever since kinalakihan na natin yan. Kaya ang ganda ng paliwanag. Tapos si Charlie Dizon, bilang bagong asawa or bilang nagre-raise ng pamilya, kasi wala pa naman silang anak ni Carlo Aquino, although may mga anak na si Carlo na siguro balak nilang imbitahin na mag-Noche de Buena. Sinasabi rin niya na hindi sapat ang 500 pesos sa ganung budget lang. And then eventually, at nakakatawa nito nung time na napapanood namin yan at ikakwento sa amin, talagang makikita mo si Miss Gloria Diaz na ngumunguso-nguso, na alam mo yun, kasi parang napagkaisahan siya dahil siya lang yung pumabor. And eventually, nung itinanong kay Gloria Diaz yung inulit, nagpaliwanag na daw, parang biglang cambio si Madam Glo na ganito lang, ganyan, depende nga daw yun sa kung ilang miyembro ng pamilya or kung anong klaseng handa lang yung gagawin. But still, ang sambayan ng Pilipino po ay sobrang nagalit, nag-react, hindi lang yung mga celebrities. Kumbaga, nag-reflect lang yung mga saloobin nating ordinaryong tao dito sa mga ibinahagi naman ng ating mga celebrities, kagaya nga ni Edu Manzano na talagang may nag-viral pa yung nilabas niya parang resibo na 1993 na sabi nga nila ay AI generated naman, pero still makikita mo 1993 yung mga presyo ng queso de bola, hamon, spaghetti, mga sauce, ganyan na napagkasya nga yung 500. Ganun talaga ang mga Pinoy, nakakahanap tayo ng paraan para siguro kahit ganun kaseryosong bagay ay matawa na lang tayo or gawin natin katatawanan. But still, yung seryosong issue na yung kagaya ng sinasabi ni Benjamin Alves, talagang pang-aalipusta at sobrang ng panggagamit o panggagago sa ating mga Pilipino na nagbabayad ng tax. Kaya nga doon sa isang napakahabang post niya, sunod-sunod yung post, sinabi niya doon na sana nga daw ay wala ng tax for the next 300 years. So, di ba? May ginamit pa siyang F-word doon sa 300 years na sabi niya wala nang kolektahing taxes ang gobyerno dahil kung ganun din lang naman ang ginagawa. At sana nga, then ako nakikiisa ako sa panawagan niya, imbis na pag-usapan yung sinasuggest nitong DTI, pababain na lang talaga, gawa ng paraan na mapababa ang tax ng mga bilihin at ang presyo ng mga bilihin, di ba? Dahil ang dami nagsasamantala. And same opinion or sentiment na binahagi ni na Bianca Gonzalez, Alessandra De Rossi, Carla Abellana, at maraming pang iba. Kagaya ng mga nakakapanayam namin na ilan sa mga bida. Doon bilisan mo, ilan sa mga bida ngayon ng mga may entry sa darating na Metro Manila Film Festival. So ganun lang po tayo, sana po sa darating na Noche Buena po natin, di ba? Alam natin hindi man yan hindi talaga po pwede yan sa atin. But still, sana hindi yan maging dahilan o rason para hindi natin ma-enjoy ang Kapaskuhan na ito kahit tuyo man lang yan. O di ba? Ang importante, mayroon tayo mga boses na ipinararating sa mga gaya ng DTI at mga nagsasabing, lalo na sina Attorney Claire Castro na ginastify pa niya, nako, manahimik na po kayo at sana nga maging masaya din ang Pasko nyo sa halagang 500. And on that note, pansamantala po kami nagpapaalam, nagpapasalamat sa ating mga sponsors, sa ating mga kaibigan na patuloy na tumatangkilik dito sa aming munting channel. Merry Christmas po again! December na, I'm Bet Nabus. Bye-bye!